Hello mga kamiga, magandang araw po sa inyong lahat. It's another day, so it's another vlog. So ang gagawin ko naman ngayon ay magmamower ako sa paligid namin dito sa farmhouse kasi mataas na po yung damo. Ang ginawa ko nito is medyo nasira na yung yung blade ng pag-anuhan ng nylon. So kailangan nating palitan. So bumili ako doon sa palengke ng ng parang blade yung ng nylon. So ang bili ko nito is around 120 something. So ayan, so tinanggal ko muna kasi yun, nakikita niyo naman na parang na siyang bumubuka. So ayan, delikado na yan pag baka makadisgrasya po yan. So kailangan nating palitan. So syempre ang unang gagawin is tinanggal ko to at nilagyan ko po ng grasa itong para anong tawag nito sa pag-iikot niya. So parang mabilis. At ayun, so first time kong gumawa, nagpalit ng ganito. So mayroon naman itong may libre namang tools itong pagbili ko ng mower. Mabuti na lang hindi siya mahirap tanggalin. So mabilis ko namang natanggal ito. Nag-try din ako before na palitan itong blade na ito, pero hindi ko nagawa kasi nahirapan po ako. Hindi ko alam kung saan ko ito itutusok tong yung parang pang hold ng parang hindi siya iikot pag inadno natin tong tawag nito, yung screw. At saka buti na lang nagpaturo ako doon sa may binilan ko doon sa do exam. So nagpaturo ko kung paano gagawin. So yan, may instruction naman nilang binigay kaya tinatandaan ko na lang. So ito yung first kung na nagtanggal na sabay na yung turo nila. So ina-apply ko po yung paano nila tinuturuan yung paano ito magtanggal. So ito namang nylon na ito is ito yung libre dito sa blade. So ito na lang muna ang ginagamit ko kasi saktong-sakto dito sa pag ng blade niya. So yung kasi yung isang klase ng yung nylon is medyo makapal-kapal pero pwede naman siya dito. So kailangan pa namang butasan yung yung pang ng blade para tawag nito, para masuot para magkasya. So ayan, mag-mower muna ako dito. Okay, dito lang muna ako dito sa may yung walang init, masyadong init para hindi So mower muna ako. So napapansin nyo dito sa suot ko kasi medyo binabalot ko yung buong katawan ko kasi mahirap na pag matalsikan ka na yung mga yung mga anong tawag nito, yung mga lapok, yung mga damo, baka matalsikan yun. Saka importante talaga balot na balot yung mukha mo at lalo na yung nasa mata mo kasi delikado pag matalsikan na yung mga doon mga bato-bato dyan sa baka sa bata mo, delikado na, so, mahirap na. So ayan, kailangan mag-ingat tayo mag-mower. At pagkatapos pa ako ng mower, so nagwalis-walis na ako dito sa may yung minumoweran ko para sunugin naman natin dito. So inano ko muna, so inawalisan ko muna din parang itawag nito, itapok ba yung mga sagbot, no? Nahirapan ako sa kalisod ng Tagalog. So pasensya na mga kamiga. So basta yun na yun. So nagwalis muna ako nito. Then after nito is anuhan ko susunugin ko itong mga damo para hindi anuhan ng mga manok. Kasi mahirap na pag nabuo mo na yung mga patay na damo, din anuhan naman ng mga manok, ikakaon yung sa mga manok. So delikado na, nakasaya ka lang ng oras, panahon. So kailangan sunugin natin after ditong buo yung mga patay na damo. So ito yung tinatawag na step by step ba, char.
So, dito naman ay may ano ako doon, nakita ko na yero. So, anuhin ko ito doon sa garden, ilalagay ko doon sa gilid. So, kailangan doble maingat pa tayo. Baka ano tayo, sugatan tayo nito kasi delikado ito kasi ano matulis yung ano, yung nasa gilid-gilid. So, kailangan So, ayan, ginugupitan ko, ay ginagamitan ko ng ano, yung ginting. Kasi, ano, para mabilisan. So, itong klaseng series manipis naman. So, kumuha ako ng maraming maliliit na madikakaw na kahoy para ilagay ko doon sa gilid-gilid para magsuporta na para tumayo yung yero. So, after nang maglagay ko ng ano, after kong mabuo itong mga stick na ito, so, mabilis lang tong itong yero. So, ilagay ko doon sa gilid-gilid ng yero para magsuporta. And then, lagyan ko muna ng mga kukuha muna ako doon ng yung matatabaang lupa para doon lang ay tatanim ko sa yung mga pichay. Natapos ko nang nabuo. So, dito ako nahirapan doon sa pagkuha ng mga yung mga matatabang lupa kasi doon ako nagpunta doon sa ibabaw doon sa farmhouse. So, iyan, kumuha ako ng mga matatabang lupa doon sa ilalim ng mga puno ng mangga kasi doon ay marami doon mga tain ng mga manok at saka yung mga baboy. So, doon ako kumuha. Yan, yung makikita nyo, mapapansin nyo na matataba yung lupa kasi kulay itim yung lupa. So, medyo malapit na magtanghali. So, kailangan tayong mag-prepare ng tanghalian. So, ang piniprepare namin is yung yung bulad lang ba kasi ito lang nakikita doon sa sa kitchen ko. So, bulad at saka may talong naman. So, itong talong is namin ito ng salad na talong. Ayan, kasi mabango yan, masarap na, lalo na pag iniihaw mo yung talong. So, lagyan ng mga kamatis, loya, paminta, suka. So, paits na, okay na. Buti na lang may hinog na kamatis doon sa backyard. So, kinuha ko na lang at dito ko nilagay sa salad.
So, ayan, natapos na. Ito ang naka-advantage pang may tinanim ka kasi parang may aanihin ka. So, hindi na tayo mahirapan sa pagbili ng ng mamahalin doon sa palengke. Kasi meron ka nang natatanim. So, kakain muna tayo sa medyo nagugutom. Siyempre, magdasal muna tayo, magpasalamat tayo sa Panginoon na binigyan na tayo ng ganitong crush. So, enjoy eating! Kain muna tayo mga kamiga. God bless, more power. Don't forget to subscribe, like, and share. So, okay? At dito nagtatapos ang ating vlog. See you in my next vlog. Bye-bye!